Hi, good morning everyone. For today's lesson, let's talk about global health. These are the definition of terms. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. Ibig sabihin nito, pag sinabing health, ito ay hindi lang basta kawalan ng sakit. Ibig sabihin dapat ikaw ay may maayos na pangangatawan, pag-iisip at pakikitungo sa ibang tao kung saan nararamdaman mo ang kaginhawahan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Global health, ito naman ay pag-aaral at gawain na may layuning pagandahin ang kalusugan ng lahat ng tao sa buong mundo. Layunin din ito na maging pantay-pantay ang kalusugan ng lahat saan mang bansa sila nakatira. When we talk about the social determinants of health, it is the condition in which people are born, grow, live, work, and age. The social determinants of health, ito ang kondisyon sa buhay ng tao na nakakaapekto sa kalusugan. Kasama dito ang kapaligiran kung saan ipinanganak ang isang tao, lumaki, nag-aral, nagtatrabaho at tumatanda. Now, when we talk about Sustainable Development Goals or the SDGs, ito ay may layunin na wakasan ang kahirapan, protektahan ang kalikasan at siguraduhin na lahat ng tao ay may payapang, ligtas at maunlad na buhay. Alam ba ninyo yung SDG or yung Sustainable Development Goals ay nagsimula noong 2015 at ang goal nila ay makamtan ang kasaganahan sa darating na 2030. Now, the non-communicable disease, it is the chronic diseases which tend to be of long duration and the result of combination of genetic, physiological, environmental, and behavioral factors. Ibig sabihin ito ay mga malalang sakit na hindi naiipasa sa ibang tao, hindi ito nakakahawa. Ito po ay karaniwang tumatagal ng mahabang panahon. Okay, ang mga halimbawa ng non-communicable diseases are the cardiovascular diseases like heart attacks and stroke, cancers, chronic respiratory diseases kagaya ng chronic obstructive pulmonary disease, asthma, and even diabetes. Yung mga sakit na hindi nakakahawa, pero pwede mong mamana. Depende sa inyong lahi. Okay, what is global health? Okay, global health is a field of study, research, and practice that aims to improve the health of all people worldwide to achieve fairness or health equity. Pag sinabing global health, ito po ay isang pag-aaral kung saan may layunin ito na i-improve ang health system at tawag dito at pagiging healthy ng mga tao worldwide. Hindi ito applicable lamang sa iisang lugar. Ito po ay ini-apply sa buong mundo. Minimake sure na ang lahat ng tao mapamahirap, mapamayaman ay fair pagdating sa pag-access ng health services. Okay, ano ang focus ng global health? Siyempre, ito ay ma-prevent ang mga sakit na nakakahawa or kahit hindi nakakahawa. Strengthening health system, make sure na kahit na sa remote areas, merong mga available na healthcare services. For example, dito sa Tayabas, meron kaming Busal. Malayo yun. Okay, para yung mga tao sa Busal, hindi na kailangang pumunta sa bayan, dapat magkaroon ng health center dun sa lugar, dun sa Busal, para hindi na nila kailangan mag-travel ng malayo para lang makapag-access ng health care. Okay, promoting cooperation between countries, ma-make sure na magkaroon ng pagtutulungan ang bawat bansa when it comes to health. Okay, these are the key concepts of global health. Number one is collaborative or collective. Global health problems cannot be solved by one country alone. It needs teamwork among governments, health organizations, and communities. Sa madaling sabi, ang problema pagdating sa pangkalusugan sa mundo ay hindi kayang solusyonan ng iisang bansa lamang. Kaya
kailangan ng pagtutulungan ng mga gobyerno, health organization at komunidad across the world. For example, yung World Health Organization, sila po ang bahalang tumulong kapag nagkakaroon ng pandemya. Halimbawa na lamang nito ay noong nagkaroon ng COVID-19. While the transnational or cross-national global health issues affect many countries and need international solutions. Okay, ang mga problema sa kalusugan ay nakakaapekto sa maraming bansa, kaya naman kailangan ng solusyon na sama-sama. Okay, mga sakit, polusyon, at kalakalan na tumatago sa hangganan ng bansa. Sabihin, nagtatranscend sa iba't ibang bansa, naiipasa, nai-share, kaya dapat magtulungan ang bawat bansa. Okay, for example, international vaccination programs and cross-border health research. Okay, mga international vaccination programs at pag-aaral na ginagawa ng iba't ibang bansa. For example, nang nagkaroon ng COVID-19, pagpalagay na US ay nagkaroon ng vaccine, hindi nila kinip yung vaccine sa bansa lamang nila, bagkus sinare nila ito sa iba't ibang parte ng bansa. That is transnational. Okay, research. You can see, di ba, research help develop evidence-based health policies. With this research, it studies how social, economic, and environmental factors affect health globally. Sinabing research, nagkakaroon ng pananaliksik. Ginagamit ang research para makagawa ng tamang patakaran at plano pagdating sa kalusugan. Sinusuri nitong mabuti kung paano nakakaapekto ang lipunan, ekonomiya, at kapaligiran sa kalusugan ng tao. Number 4 is the action, using research findings to take real steps in improving health and reducing inequalities. Nagkakaroon ng pagkilos o pag-a-apply ng mga natuklasan sa research upang mapabuti ang kalusugan ng tao at bawasan ang hindi pagkakapantay-pantay sa serbisyong pangkalusugan. For example, health campaigns to prevent malaria or HIV/AIDS. Ayan, kung sa research, nakita na ang number 1 cause of death ay malaria at HIV/AIDS, with that result, makakagawa po ng action. Yun ay to prevent malaria and HIV. Okay, promoting or improving, using different strategies and addressing social, economic, environmental causes of poor health. When it comes to promoting, ito ay paggamit ng iba't ibang paraan para gawing mas malusog ang mga tao, gaya ng edukasyon, malinis na tubig at kalinisan, at pagkakaroon ng suporta sa komunidad. Other than that, tinutugunan din ang mga sanhi ng sakit, kagaya na lamang ng kahirapan, maruming lugar, at kakulangan sa edukasyon. Okay, number 6 is the health for all. Comes from the Alma Ata Declaration. Okay, ang health for all, galing ito sa Alma Ata Declaration na nagsabing ang primary healthcare ang pinakabatayan ng health system. Ang layunin nito ay lahat ng tao, mapamayaman o mahirap, ay may access sa abot kaya at makatarungang serbisyong pangkalusugan. Kaya nga tayo nagkaroon ng mga libre na pagamutan. Yun nga lang ang risk sa libreng pagamutan, kapag emergency na yung case mo, minsan ay tawag dito, puno na sa ospital, especially sa public hospitals. Yun yung reason kaya wala kang choice kundi magpagamot ay sa private hospitals. Okay, let's talk about the Philippine health profile. Number 1, health insurance now covers 92% of the population. Ito po ay estado ng health pagdating sa Philippines. When it comes to number 1, as you can see, maraming Pilipino ang may health insurance. Hindi na po iyan hindi ko maisip yung word. Hindi nakakabigla. Kasi di ba pag ikaw ay magpapagamot sa public hospitals, kailangan mo i-confine. Ang unang-unang pinapagawa po sa public hospitals ay pinag-aabyad ka ng PhilHealth. Kaya mo naman sila nang nag-aabyad ng PhilHealth ng libre. Okay. Number 2, maternal and child health services have improved.
Mas gumanda ang serbisyo para sa mga nanay at bata. A. More children living beyond infancy. Mas maraming bata ang nabubuhay pagkatapos ipanganak. Letter B, increasing number of women delivering at health facilities. Mas maraming kababaihan ang nanganganak sa ospital o health center compare dati sa maghihilot sila nagpapagamot or umaanak. Yun yung reason kung bakit maraming namamatay na nanay at mga anak, mga baby. Number 3, access to and provision of preventive, diagnostic, and treatment services for communicable or infectious disease have improved. You can see, mas madali na ang pagpunta at pagkuha ng serbisyo laban sa nakakahawang sakit. Sa mga munisipyo ninyo, maaari po kayo diyang humingi ng mga gamot. For example, dito sa Tayabas, mayroong libreng binibigay na gamot para sa high blood at diabetes. Kaya wala na talagang reason para ikaw ay mamatay. Wala nang reason para ikaw ay magkasakit. Andyan na ang tulong ng hindi man actually ng gobyerno, yung malaking gobyerno. Andyan na ang tulong ng ating mga mayor. And number 4, several initiatives to reduce illness and death due to a non-communicable diseases. May mga programa na para bawasan ang mga sakit na hindi nakakahawa. Kagaya na lamang meron ng mga health check-ups. Okay, sa mga city-city or mga lugar-lugar, for example din dito sa Tayabas. Sa munisipyo, meron na pong mga health check-ups, yun po libre lahat. Okay, pagpapayo sa tamang pagkain at ehersisyo at syempre, yung mga tao natututo ng tumigil sa paninigarilyo at pag-inom ng alak. Okay, let's talk about the social determinants of health, mga bagay na nakakaapekto sa kalusugan ng mga tao. First on the list is the income and social status. You can see, yung mga taong mas mataas ang kita at maayos sa trabaho, sila po yung kayang bumili ng mga masusustansyang pagkain, mayroong magandang tirahan at serbisyong medikal. At syempre, yung mga mabababa ang kita, mahihirap, madalas silang kulang sa pagkain, hindi maayos ang bahay at hirap sila sa pagpapagamot. At yung mga bagay na nabanggit ko, yan pinakakaapekto sa estado ng kalusugan ng isang tao. Kung mahirap ka, syempre ang choice mo, mahirapan ka ding magpagamot kasi mas pipiliin mo na magpahinga na lang sa bahay imbis na magpa-check up sa doktor. Unlike sa mga mayayaman, sumakit ang ulo, may pangpagamot, pupunta agad sa doktor, malulunasan agad yung sakit nila. Okay, number 2 is the education. Helps people make informed decisions about health, get good jobs, and access healthcare easily. Okay, ang edukasyon ay tumutulong sa tao para maintindihan ang tamang paraan ng pangangalaga sa kalusugan. Okay, syempre mas mataas ang edukasyon is equals to pagkakaroon ng mas malaking tsansa ng magandang trabaho at access sa healthcare services. Number 3 is the physical environment. Yung malinis na hangin, malinis na tubig, tamang palikuran at ligtas na tirahan, yan ay nakakatulong para sa mabuting kalusugan. Kung marumi ang paligid, delikado ang tirahan, ayan, mas mataas na magkaroon ka ng panganib or risk pagdating sa pagkakaroon ng sakit. Okay, the number 4 is the employment and working condition. Okay, syempre kapag stable at ligtas ang iyong trabaho, hindi yan makakaapekto sa iyong katawan at pag-iisip. At kung trabaho mo delikado at nakakapagod at stressful, yan po ay nagkakaroon or nagdudulot ng aksidente at sakit sa isang tao. Of course, the access to health services. Yan, kapag madaling makapunta sa ospital o health center at kaya ang gastos sa pagpapagamot, mas naiiwasan at nagagamot ang sakit. Kung wala namang access sa doktor at gamot, tumitindi ang sakit at maaaring humantong sa pagkamatay. Ayan, gusto nyo yun? Okay, class, for your last performance task, gagawa kayo ng health brochure. Okay, ang magiging grupo po natin ay yung same group doon sa gumawa ng video. Ito na po ang format ng brochure. Pakiintinding mabuti. Pag sinabing inner,
Yan po ay loob. Outer, yun pong labas. Back to back po yan. Ilalagay po ninyo ay dun sa matigas na papel. Limot ko ang tawag dun, basta sa matigas na papel at saka po long. Okay, mag-submit on time sapagkat pag hindi kayo on time, hindi ko na po ito tatanggapin. Isa-submit ninyo ito ay sa Monday ay tayo ay online baga. Ay online. Sige, ganito na lang. Ipopost ko na lang sa GCR kung kailan ang submission. Now, this is the criteria. Okay, thank you. Maghintay po para sa ating next lesson.